pag-ibig, at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagpapala nga ng kaitaasan ay lubos, punong-puno ng biyaya, at lagi nang nakatunglaw o nakatanghaw sa lahat at bawat isa. Na mga iniibig na mga kapatid, kailanman ay hindi nilingat ng Diyos ang kanyang mga mata sa kanyang mga anak. Lalo't higit, kailanman ay hindi iniwalay ng Diyos ang kanyang mga kamay upang iabot sa lahat ng nangangailangan. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, tanging ang nangangailangan lamang ba ang bibigyan ng Panginoon? Ang mga humihingi, ang mga nahihirapan. Sapagkat sa mata ng dakilang Panginoon, lahat ay tinuturing niyang kanyang mga anak. Lahat ay tinuturing niya na mula sa kanya at bahagi ng kanyang espiritu. Katotohanan ngang aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, bagamat hindi nga ninyo nakikita ang Panginoon, ngunit ang Diyos ay patuloy na sa inyo ay gumagabay. Huwag nga kayong mawala ng pag-asa, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ang panahon ng pag-aani ay dumarating. Ang panahon ng pagkakaloob sa lahat at bawat isa ay dumarating. Gayun din naman ang panahon ng pagtitiis, ang panahon ng pagtsatsaga, ang panahon ng pagsisikap ng bawat tao ay hindi rin naman natatapos. Gayun din ang pag-ibig ng Diyos, mga inibig ng mga kapatid, na lahat at bawat isa ay magkaroon ng kaisahan sa pagtitiis, sa pakikiisa, sa pag-ibig, sa pag-asa, sa bahagi na patuloy na sa inyo ay pinagkakaloob. Dito nga kayo magkaisa, mga inibig na mga kapatid, sa biyaya ng dakilang Panginoon. Sapagkat simula pa nung una at hanggang ngayon, at sa kinabukasan, bawat isa ay binibigyan ng tungkulin. Patuloy ang paglikha ng Panginoon o pag-atang sa inyong mga balikat ng tungkulin. Patuloy ang Diyos na nagtitiwala sa lahat at bawat isa. At hindi nga siya napapagod upang humanap pa ng mga karapat-dapat at tapat na kamanggagawa ng kanyang ubasan. Kailanman ang Diyos ay hindi natatapos sa paggawa. Gayun din naman kayo, mga inibig na mga kapatid, naway hindi nga din kayo mapagod tulad ng inyong ama na nasa kaitaasan. Naway hindi nga rin kayo matapos sa sandalian, bagkus kayo ay nagpapatuloy. At higit sa nagpapatuloy, kayo ay nakasusunod. Kayo ay nagtatagumpay. Kayo ay hindi sumusuway sa kanyang mga batas, sa kanyang mga layunin, at sa kanyang mga utos. Ganito nga kayo tinuturuan, mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang pagtitiis ng kaitaasan ay ang kanyang pag-ibig, gaya ng ginawa ng isang Kristo, na bagamat nakikita ng tao ang hirap at danas ng isang taong may laman, ngunit ang kasiyahan ng kanyang espiritu sa paggawa ay nakikita at lalong mas makikita ng Diyos na nasa kaitaasan, na sa inyo ay patuloy na gumagabay at patuloy na nagbibigay sa inyo ng tanglaw. Mga inibig na mga kapatid, ang pag-aaral na ibinibigay sa inyo ay hindi nga tulad sa isang tinapay na malambot. Bagkus ito ay binibigay sa bawat isang handa, sa bawat isang naririto na dumarating at nagkakaroon na ng kahinugan ng panahon upang ipagkaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang Diyos, bagamat kayo ay may katawang laman na bata, bagamat nakikita ng tao ang mga bagay na inyong pinagdaraanan, mga bagay na inyong pinagtitiisan, ngunit higit na nakikita ng Panginoon ang kalagayan ng inyong mga espiritu, ang kalagayan ng inyong mga espiritu na nangangailangan. Nakikita nga ba ninyo ang kalagayan ng inyong mga espiritu, mga iniibig na mga kapatid?
Nakikita nga ba ninyo ang inyong tunay na ako? Nakikilala nga ba ninyo ang inyong mga sarili? Lalo't higit kung ibinibigay pa ang maraming pag-aaral o inilalagay sa inyo ng mukhaan, matatanggap ba ninyo ng buo sa inyong mga puso upang baguhin ang mga bagay na hindi karapat-dapat at ang manatili ay ang bahagi ng banal, ay ang bahagi ng pag-ibig, pag-asa sa lahat at bawat isa. Sapagkat dumarating ang panahon, mga inibig na mga kapatid, na ang paglilinis ng Diyos sa lahat at bawat isa tulad ng isang halaman na kanyang inaalagaan, tulad ng isang puno na kanyang pinuputulan ng mga sanga na hindi nagbubunga. Gayun din nga kayo, mga inibig na mga kapatid, ay iniingatan ng kaitaasan, patuloy na binibigyan ng pagkakataon upang ang maliit na bahagi na nasa inyo ay magkaroon pa ng paglago, magkaroon pa ng paglaki, sapagkat hindi nga kayo mananatili, mga bata, mga inibig na mga kapatid, ayon sa mukhaan ng isang espiritu, hindi nga kayo mananatiling mangmang, hindi nga rin naman kayo mananatili dito sa sanglibutan, hindi nga kayo mananatiling mga mag-aaral, sapagkat paghandaan nga ninyo ang panahon na kayo, kung kayo man ay tawagin ng dakilang Panginoon, kayo ay nahahanda, mga inibig na mga kapatid. Kayo ay mayroong baon o kayo ay may daladalang sa inyong mga lukbutan na laman upang may handog sa kanyang dambana, upang may bahagi sa inyong kapwa, upang magkaroon sa inyo ng kaganapan, upang ang pag-ibig na sinasabi at patuloy na sa inyo ay pinagkakalob at itinuturo ay hindi lamang tulad sa isang pakinig, bagkus ito'y magkaroon ng gawa, magkaroon ng bunga. Mga inibig na mga kapatid, ang pagsasalaysay nga ng kaitaasan ay higit sa mga bagay na naririnig ninyo dito sa sanglibutan. Naway wag nga kayong makinig sa mga alingaw-ngaw, sa mga bagay na inyong nakikita, sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ng panandaliang kasiyahan. Bagkus, tamuin ninyo ang bahagi ng isang uri ng kasiyahan na walang hanggan. Ito ang sa inyo ay patuloy na ibinibigay. Ang buhay na walang hanggan. Nakapiling ninyo ang Diyos sa kanyang tahanan na kayo man ay bahagi at nakasulat ang inyong mga pangalan sa kanya sa isang aklat, sa aklat ng buhay na tinatawag ng lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, huwag nga kayong masiyahan sa mga bagay na natatamo ninyo dito sa sanglibutan. Bagkus, higit kayong masiyahan sa bahagi ng kaitaasan na patuloy na sa inyo ay pinagkakaloob. Nawa mga inibig na mga kapatid, ang biyaya at ang pagpapala, ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang kaitaasan sa lahat ng kanyang mga gawa at sa lahat ng kanyang mga gawa na gagawin pa at magiging bahagi ng plano ng Diyos sa lahat at bawat isa. Naway sa pagtungtungan ninyo, sa panahon na kayo ay tawagin ng dakilang Panginoon, kayo ang mga tapat na kanyang mga kamanggagawa, hindi tulad sa isang bata, kundi sa isang nahahandang sundalo na handang gumawa ng kanyang tungkulin at handang gumawa ng kanyang kalooban. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang aking muling ibinababa at ibinabahagi sa bawat isa sa ngayong mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga patuloy nga kayong binibiyayaan ng katotohanan ng pag-aaral. Patuloy kayong binibigyan
ng mga pag-aaral na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid, na hindi nga nagsawa ang kaitaasan na magbigay ng pag-aaral. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, kung hindi nga nagsasawa ang kaitaasan sa patuloy na pagbabahagi at pagbibigay ng pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay nawa hindi nga kayo magsawa mag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo nga ay mapapalad na mag-aaral, sapagkat kayo ay nakakapag-aral ng katotohanan. Kayo ay nakakapag-aral sa paaralan ng dakilang Panginoon ng ang patuloy na nagpapaunlad sa inyong mga espiritu, nagpapaunlad sa inyong mga sariling ako. Aking mga iniibig kong mga kapatid, para sa inyo, aking mga iniibig. Ano ba ang pag-aaral ng Panginoon? Paano nyo nga ba ito ipinapakita sa harapan ng dakilang Panginoon? Sa inyong mga kapatid at sa inyong mga sarili, sapat na nga ba ang inyong mga ginagawa nang sa gayon kayo ay tawaging isang mag-aaral? Nasa pag-aaral nga ng Panginoon ay hindi lamang ito ang mga salita na siyang ang nakasulat sa banal na aklat. Ngunit sa bawat paggawa ninyo dito sa sanglibutan, sa bawat paggawa ninyo sa paaralan ng dakilang Panginoon ay tatawaging pag-aaral. Paano nyo nga ba ipinapakita ang paggawa ninyo, aking mga iniibig kong mga kapatid? Tunay nga bang binibigyan nyo ito ng kahalagahan? O para sa inyo ay isa lamang itong pag-aaral tulad dito sa sanglibutan na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid. Ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay yaman sa bawat isa, sapagkat dito nga tuluyan na kumakain ng ating mga espiritu ng bawat pag-aaral. Nang sa gayon, tawagin pa nga itong buhay sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Nananaig pa nga ba sa inyo ang liwanag ng dakilang Panginoon? O patuloy na nga kayong nananatili sa bahagi ng sanglibutan na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid. Tunay nga, tayo ay naparirito dito sa sanglibutan nang sa gayon, matupad natin ang tungkulin na patuloy na ibinibigay sa atin. Ang layunin ng isang ako, ngunit hindi nyo nga ito malalaman. Kung hindi nyo nga ipagpapatuloy ang inyong pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid. Tunay nga, patuloy kayong mag-aral ng may kasipagan. Patuloy kayong mag-aral ng naaayon sa dakilang Panginoon. Sapagkat tayo dito sa sanglibutan ay isang lamang tayong mag-aaral ng kaitaasan. Nang sa gayon ipakita natin na tunay nga tayo ay isang mag-aaral ng kaitaasan. Aking mga iniibig kong mga kapatid. Naway, patuloy na manaig sa inyo ang kapayapaan, sapagkat ang pag-aaral ng may kapayapaan ay doon nga tunay yung mabubuo ang nararapat na pag-aaral sa inyo at para sa dakilang Panginoon. Sa pag-aaral nga ninyo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay hindi nyo lamang ibibigay ang siyang sapat kung hindi higit pa nga sa karapat-dapat. Sapagkat ito ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang higit pa nga, aking mga iniibig kong mga kapatid. Naway, maging isa nga kayong liwanag dito sa sanglibutan. Nasa bawat kaliliman dito sa kalupaan na ito ay kayo ang maging liwanag. Kayo ang siyang maging instrumento ng dakilang Panginoon sa bawat pag-aaral na patuloy niyang ibinibigay.
sapagkat isa ito sa layunin ng isang ako dito sa sanglibutan, ang siyang magbahagi sa kanyang mga kapatid ng bawat katotohanang pag-aaral na ibinibigay ng dakilang Panginoon, sapagkat ang isang pag-aaral ay isang ang tungkulin na kinakailangang gampanan ng isang ako. Na sa tungkulin nga na ito ay patuloy itong mananatili sa atin. Sa panahon na tayo ay lumipas na nga dito sa sanglibutan na ito. Aking mga iniibig kong mga kapatid, patuloy nga ninyong tatandaan na ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay mahaba. Ang pag-aaral niya ay kinakailangang bigyan ng panahon at oras. Kaya nyo nga ba itong ibigay sa harapan ng dakilang Panginoon? Kaya nyo nga ba ibigay ang mga bagay na ito para kayo ay makapag-aral sa harapan niya? Aking mga iniibig kong mga kapatid, nang sa gayon, kaya nyo nga bang ibigay ang inyong sariling ako para sa Kanya? Ang inyong sariling espiritu. Kaya nyo nga bang magpalaya sa harapan ng dakilang Panginoon? Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi pa nga kayo tuluyang makaparoroon sa harapan ng dakilang Panginoon, sa Kanyang ubasan, kung patuloy pa rin nananaig sa inyo ang bahagi ng sanglibutan na ito na pilit nyo ngang idinidikit sa inyong mga sarili. Kaya tayo dito ay nag-aaral sa paaralan ng dakilang Panginoon nang sa gayon, patuloy ngang malinis ang ating mga sarili sa bawat bahagi na ito, sa bawat kadiliman nga, sa bawat kadumihan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, na isa nga ito sa pag-aaral na patuloy nating pinag-aaralan. Ang siyang paglilinis, ang siyang kapayapaan at pag-ibig. Paano nga ba natawag na pag-aaral ang pag-ibig? Pag-ibig sa inyong mga kapwa, sa inyong mga kapatid, sa harapan ng dakilang Panginoon at sa inyong sarili. Aking mga iniibig kong mga kapatid, maraming paraan ng pag-ibig. Maraming paraan ito na ipapakita aking mga iniibig kong mga kapatid. Nang sa gayon, wag nga ninyo limitahan ang pag-ibig ninyo, sapagkat ang pag-ibig na lubusan ay ipinapakita sa bawat isa, aking mga iniibig kong mga kapatid. Nang sa gayon, patuloy akong magbibigay ng pag-aaral sa bawat isa, nang sa gayon tuluyan pang mapaunlad ang inyong mga sariling kaisipan, sariling mga espiritu, sa bawat pag-aaral ng dakilang Panginoon, na naway manaig sa inyo ang pag-aaral ng dakilang Ama, ang kanyang liwanag at ang kanyang pag-ibig na patuloy na ibinibigay sa bawat isa. Naway, ingatan at pahalagahan ng bawat bahagi na ito, sapagkat ito ay nagmumula nga sa kaitaasan na tinuturing ang yaman ng isang mag-aaral. Aking mga iniibig kong mga kapatid, panatilihin nga ninyo sa inyong mga sarili ang kapayapaan at ang pagkakaroon nga ng kasipagan sa pag-aaral, sapagkat kung patuloy nga kayong umiiwas sa bawat pag-aaral, kung patuloy nga ninyong nilalayuan ang pag-aaral ng dakilang Panginoon, na hindi nga ito magbubunga at patuloy na lamang itong malalanta, aking mga iniibig kong mga kapatid. Nang sa gayon, kung nagnanais kayo na mapabunga ang inyong mga pag-aaral, ay kinakailangan sa inyong mga sarili ay tanggap ninyo ang bawat responsibilidad na siyang ibibigay nito, aking mga iniibig kong mga kapatid. At dito ko nga
tinatapos ang pag-aaral sa bawat isa. Naway, ang kapayapaan at pag-ibig ang siyang maghari sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang dakilang Panginoon, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan ng kaitaasan ang siyang aking unang ibinabahagi sa aking mga pinakaiibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Patuloy nga na ang bahagi ng pag-ibig ng kaitaasan ang siyang ipinapakita at malugod na ibinabahagi ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo, sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, sa ganitong pamamaraan nga ay tunay na ipinapakita sa inyo ng Panginoon na kayo ay kanyang ang tunay na ninanais na magtagumpay sa bawat inyong mga tungkulin. At patuloy nga na kayo, aking mga pinakaiibig na mga kapatid, na binabahagi na ng pag-aaral ng kaitaasan, upang nang sa gayon kayo nga ay mangagsituto, na upang nang sa gayon ay matuklasan nga ninyo ang katotohanan na ipinapakilala ng kaitaasan. At upang nang sa gayon ay patuloy ngang sumainyo ang karunungan na bahagi ng Panginoon. Upang nang sa gayon, aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang katalinuhan nga ng kaitaasan ang siyang taglayin ng lahat at bawat isa sa inyo. Natunay nga na natutukoy ng lahat at bawat isa sa inyo na ang bawat bahagi nga ng kaitaasan ay ang siyang tunay na daan patungo sa kaunlaran, na kung saan aking mga pinakaiibig na mga kapatid, bawat bahagi ay siyang nagsisilbing kayamanan ng lahat at bawat isa sa inyo, na tunay na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan o ginto sa sanglibutan, sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang kayamanan nga ng kaitaasan ang tanging hindi nasisira at siyang tunay na babaunin ng lahat at bawat isa sa inyo sa bawat inyong paglalakbay patungo nga sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang paalala nga ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay ang siyang patuloy na ibinibigay sa lahat at bawat isa sa inyo, na kayo nga ay tunay na magpatuloy sa bawat inyong mga tungkulin, sapagkat sa pamamagitan nito ay unti-unti nga na nakakamit ng lahat at bawat isa ang pagtatagumpay. At patuloy, aking mga pinakaiibig na mga kapatid, na sa pamamagitan nga ng pagpatuloy ninyo ay unti-unti nga ninyong nahuhubad ang bawat inyong mga lumang damit. At ito ay unti-unting napapalitan ng bago, na siyang tunay ang pagdalisay ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat aking mga pinakaiibig, ang lahat at bawat isa sa inyo ay inihahanda ng kaitaasan, upang nang sa gayon sa pagdating nga ng takdang panahon na kayo ay tawagin ng Panginoon, ay tunay nga na kayo ay haharap na taglay ang kalinisan, ang bawat karunungan, at ang bawat pag-ibig nga ng kaitaasan. Ito ang aking munting bahagi sa mapalad na kaorasan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam.
pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking bitbit ng upang sa gayon maging handog para sa lahat at bawat isa sa mga inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Tunay nga ay sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pananampalataya na inyong ibinibitbit ay katulad nga lamang sa isang binhi na itinanim sa lupang walang kasiguraduhan. Tunay nga ay sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, may katulad nyo nga ba ang inyong mga binhi at pananampalataya? May tutulad nyo nga ba na ang inyong pananampalataya ay katulad sa butil na itinanim sa lupa? Sapagkat tunay nga ay sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, kahit nga ang binhi ay nakabaon sa lupa, nakatago at nakabalot sa kadiliman, ito ay maglalago pa rin sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat nito ay maghahanap pa rin ng lugar kung saan ito ay magpapatatag. At muli nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay magbubunga ng upang sa gayon makahanap nga ng araw. Subalit, isinasabi ko nga sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, naririnig nga ba ng binhi nito ang bawat patak ng ulan? Naririnig nga ba nito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tinig ng siyang nag-aalaga sa kanya? Tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi alam ng binhi kung kailan nga tag-ulan, kung kailan nga ang tag-init, ni hindi nito alam ang tamis na nanggagaling sa sikat ng araw. Subalit ito ay nagbubunga pa rin, ito ay namumulaklak. Kahit wala nga sa kanya ang katiyakan, tunay nga ay sinasabi ko, o aking mga iniibig na mga kapatid, na sa kanya pa rin ang lakas ng upang sa gayon magbunga, ng upang sa gayon magpalabas ng kanyang mga ugat, ng upang sa gayon siya ay kumapit sa dakilang Ama. Sapagkat tunay nga, magbago man ang lupa, kung ito man ay mataba, kung ito man ay tuyo, tunay nga mayroong isang bagay na hindi nagbabago, at ito, o aking mga iniibig, ay ang pangako ng ating dakilang Ama na kanyang ibinigay sa lahat at bawat isa ng upang sa gayon mayroong makapitan sa panahon ng walang katiyakan. At tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang binhi ay hindi nagbubunga mula sa wala. Ito ay mayroong naiwang bahagi sa punong ito ay pinanggalingan. Ganito nga rin ang inyong pananampalataya, ganito nga rin ang inyong mga puso, ganito nga rin ang inyong kalooban. Kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, bago pa nga inilikha ang mga bituin, bago pa nga inilikha ang lupang inyong nilalakaran, o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga at tiyak na kayo ay pinangako na nga ng ating dakilang Ama ng kanyang bahagi ng upang sa gayon lumago. At ng upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, makantam ninyo ang kanyang kapayapaan. Subalit paano ninyo makakamtam ang kapayapaang ito hanggang di ninyo malimutan ang lahat ng takot na mayroon kayo sa inyong mga puso. Tunay sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito man ay hamon, kung ito man ay sakit, kung ito man ay sugat, kung ito man ay takot, lahat at bawat isa sa mga bahagi nito, lahat at bawat isa sa mga bahagi ng sanglibutan ay tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, katulad nga lamang sa isang aninong tumatakbo sa harapan ng apoy ng ating dakilang Ama. Sa harapan ng kanyang apoy, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y manatili. Kayo ay tumingin dito ng upang sa gayon, kayo ay masabing kanyang anak, nang upang sa gayon mula sa apoy nito, mula sa kaliwanagan na nagsisikat dito, kayo ay mabulag at makita lamang ang kanyang kagandahan. Kalimutan ninyo kung ano man ang nasa inyong likuran, nang upang sa gayon nakita ninyo lamang kung ano ang nasa inyong harapan. At ano nga ang nasa inyong harapan, kundi kapayapaan, kundi pag-ibig, na tiyak na maibibigay sa inyo katulad nga sa kidlat at kulog.
Kung kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay may pananampalataya at may pagkakatupad sa utusan ng ating dakilang Ama, ay lahat ng inyong pangangailangan ay susunod ng ngaring. Huwag kayong matakot sa ano ang inyong susuotin, ni huwag kayong matakot sa ano ang inyong maaaring kainin, no? Nang upang sa gayon, nawa akong mga iniibig na mga kapatid, kayo ay makapagbigay ng inyong buong atensyon, buong lakas at pagsisikap sa pagsunod sa ating dakilang Ama, sa pagsunod sa kung ano man ang inyong karapat-dapat na tutuparin. Huwag kayong tulad sa isang Judas na sa pagsunod sa kanyang tungkulin at layunin ay siya o aking mga iniibig na mga kapatid ay nawalan ng katiyakan, ay nagkakaroon ng takot. At muli o aking mga iniibig na mga kapatid, katulad sa lahat ng mga nauna sa kanya, ang takot ay ang nagmuno sa kanyang puso. Sapagkat o aking mga iniibig na mga kapatid, lahat ng naninirahan sa sanglibutang ito, o aking mga iniibig ay mayroong ibinibitbit na bahagi mula rito. Ang lahat at bawat isa sa inyo, kung kayo ay mananatili sa sanglibutan, kung kayo ay lalakad rito, ay babalutan lagi ng kadiliman. Hindi niyo ito may iwasan hanggat kayo ay mayroong laman. Subalit alam kong hawak ng mga iniibig na mga kapatid kung gaano nga karami sa inyo ay nagnanasa ng upang sa gayon bitawan ang mga bahagi ng sanglibutan. Subalit, gaano karami nga ba sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid ay nag-iiwan ng inyong pagpupunyagi, ng inyong pagpapagal sa harapan ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon sabihin niya na kayo ay karapat-dapat na bumitaw sa sanglibutan. Dahil tunay, hindi niya kayo bibigyan ng lakas na bumitaw sa sanglibutan hanggat hindi ninyo siya bigyan ng pagkakataon ng upang sa gayon ito ay gawin. Ni paano ninyo makikilala ang lakas ng ating dakilang Ama para ito nga ay gamitin sa karapat-dapat nitong tungkulin. Hanggat kayo ay manatili sa sanglibutan, hanggat kayo ay manatili at sumunod sa mga gawain at sa mga tuparin ng isang bata o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na isinasabi ko sa inyo ay paano ninyo kikilalanin ang kalooban ng ating dakilang Ama. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi karapat-dapat na magtago sa mga palasyong likha sa ginto, likha sa pilak. Kung ang mga dingding nito ay matatag, kung ang mga pader na ito ay hindi ninyo may tutulad sa kahit anumang materyales sa mundong ito, ay tunay nga akong mga iniibig na mga kapatid, kahit man mag-iwan kayo ng mga diamante sa bawat landasin mula sa palasyong ito, ay tunay nga na isinasabi ko sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, na wala ngang karapat-dapat na taguan, na wala ngang karapat-dapat na magsilbing dako para sa mga sisidla ng biyaya ng ating dakilang Ama. Wala ngang karapat-dapat na magtago sa inyong kagandahan o aking mga iniibig na mga kapatid. Walang dako na maaari ninyong manirahan sa sanglibutan sapagkat sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, naninirahan ng pag-ibig ng ating dakilang Ama, naninirahan ng kanyang mga biyaya na siya'y karapat-dapat may pakita ninyo sa ating dakilang Ama. Kaya huwag kayo magtago sa mga sisidlan ng sanglibutan ng upang sa gayon noon kayo lumago, sapagkat walang mangyayaring pag-uunlad mula sa sanglibutan hanggat kayo ay hindi tumingin mula sa kaitaasan. Lahat ng pag-uunlad ninyo ay nanggaling sa kaitaasan, lahat ng biyaya ninyo ay nanggaling sa kaitaasan, at lahat ng bahaging mayroon kayo ngayon na may tatawag ninyong banal ay nanggaling sa kaitaasan. Kaya't kayo ay tumungo sa kaitaasan. Huwag kayong mag-asa na kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay may poprotektahan ng inyong mga tahanan mula sa kahit ng mga bagyo. Tunay nga na umasa kayo na ang ating dakilang Ama ay bumalot sa inyong mga tahanan, bumalot sa inyong mga sarili ng upang sa gayon kayo nga ay ang manatiling ligtas. Hindi ang kahit anumang bahaging maiiwan ninyo sa sanglibutan, kung ito man ay inyong laman, kung ito man ay inyong kadamitan,
kung ito man ang inyong pagkain, tubig, o material na posesyon. Tunay nga o akong mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ingatan sa gitna ng isang bagyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong mga puso. Ingatan ninyo ang inyong mga kalooban. Ingatan ninyo ang inyong mga kaluluwa at espiritu ng upang sa gayon o akong mga iniibig na mga kapatid, may pakita ninyo ang katatagan ng inyong sarili. May pakita ninyo nga kung ano ang nilalaman ng inyong mga espiritu ng upang sa gayon maisuri ng ating dakilang Ama kung kayo ay karapat-dapat nang maani at kanyang ibalik sa kanyang kaharian. At kung kayo ay mananatili sa kanyang kaharian, ay tunay nga na isinasabi ko sa inyo, hindi pa nagtatapos ang inyong pag-aaral. Sa unting-unti na paglilinis sa mangyayari at magaganap ninyo sa kanyang harapan, ay tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, unti-unti nga rin kayo magiging katulad sa kanya. Sapagkat unti-unti ninyong hinuhubad ang lahat ng bahaging inyong naipon sa sanglibutan. At unti-unti o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagwis na naghihintay magbunga mula sa inyong likuran. Ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay magpapakita ng kagandahang mayroon rito. Nang upang sa gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay makaabot sa mas mataas at mas madakilang bahagi ng kanyang kaharian. At higit pa nga sa inyong maaaring maunawaan. Sa lakas ng inyong pag-ibig sa Ama, sa lakas na maaaring ninyong mahanap mula sa pag-ibig ng Ama para sa inyo, at ang pag-ibig ninyo para sa Ama, kayo ay mabibigyan ng pagkakataon ng aking mga iniibig na mga kapatid na magbunga at mamulaklak. Huwag lamang kayo manatili sa sanglibutan, ni manatili ang inyong pananaw sa kung ano man ang inyong maaaring makita, subalit sa kung ano man ang maaari ninyong maunawaan. Kung kayo, aking mga iniibig na mga kapatid ay nagkakulang sa pag-uunawa, tunay nga na isinasabi ko sa inyo na ibahin ninyo ito, na ibahin ninyo ang inyong bawat bahagi sapagkat kayo rin o akong mga iniibig na mga kapatid ay nangangailangan ngang magbago. At tumingin nga kayo, lagpas nga sa kung ano man ang inyong nagagustuhan. At tumingin nga sa ano ang inyong kinakailangan ay pagbago. Sa kung ano man ang inyong kinakailangan ay ipakita sa ating dakilang Ama. Hubarin ninyo ang lahat ng bahaging inyong kinakailangan hubarin. Sapagkat tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay inyo nang ikinikilala. Ito na ay inyong laman. Ngunit na sa inyo nga ba ang lakas ng upang sa gayon bitawan ng lahat ng mga ito. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan nga ay ang aking iniiwan sa bawat puso ng siyang nagbigay. Hinig sa tinig ng ating dakilang Ama. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan, paalam. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig. Ang inihandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang dakilang Panginoon ay banal. Tunay na sa kanyang pagpapakilala ang bawat isa sa inyo ay patuloy na inuturuan, patuloy na inaaralan upang ang kanyang bahagi, upang ang kanyang mga salita ay tunay ngang tumatak sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kanyang tanda. Ito ang kanyang pag-ibig na sa inyo'y binibigay, aking mga minamahal. Na sa inyong pagparito, kailanman na hindi kayo kukulangin. Kailanman punong-puno ang pag-ibig ng dakilang Panginoon upang kayo ay pakainin. Upang sa inyong pagparito ay tunay kayong hindi na nga mauuhaw pa sa bahagi ng dakilang Panginoon, sa bahagi ng inyong mga espiritu. Mga minamahal ko, nakikita ba ninyo kung gaano kayo kahalaga sa harapan ng dakilang Panginoon? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili kung gaano kayo pinaghahandaan ng kaitaasan
upang kayo ay makabalik sa kanyang tahanan, upang ang mga nawawalang tupa ay tunay ngang makabalik sa bahagi ng dakilang Panginoon. Dito nga kayo inaasahan mga iniibig na mga kapatid, na sa pamamagitan ng isang pag-aaral na sa inyo ibinigay, na sa inyo yung pagparito sa sanglibutang ito, mananatili kayong handa. Mananatili ang bawat isa sa inyo bilang isang tagapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Bilang bahagi ng pag-aaral na sa inyo ay tunay na ibinibigay. Mananatili ang bawat isa sa inyo upang ang pagtuklas sa harapan ng dakilang Panginoon ng kanyang mga salita at ng kanyang mga mabubuting gawa ay tunay ngang matanim sa inyong mga puso. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, kanino nga ba kayo sumasamba? Kanino nyo nga iniaalay ang bawat panahong iyan? Kanino nyo nga nakikita ang inyong mga sarili na naglilingkod sa buhay na ito? Na kung ang kaitaasan ay patuloy na naghahanap ng kanyang mga kamanggagawa, ng bahagi na sa inyo'y tunay na hinahanap. Kanino nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili bilang isang kanyang handog? Na inyong iaalay ang inyong mga pagkatao na malinis, na inyong iaalay ang inyong mga sarili bilang isang handog na nagbibigay buhay sa bawat bahagi na sa inyo ay ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga minamahal ko, bawat isa sa inyo ay tunay niyang mga anak na naparito upang ang bawat isa rin naman ay magkaroon ng isang matibay na pananampalataya, ng isang matibay na pag-ibig sa inyong mga puso, na kailanman ang dakilang Panginoon ay hindi nga kayo pababayaan. Bagkus sa inyong pagparito, tunay ngang masigit pa ang pananampalataya na inyong ibibigay sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo ay tunay na tumalikod sa bahagi ng sanglibutang ito, upang ang bawat mga kamusmusang iyan ay tunay ngang mawala at bagkus ang inyong mga sarili ay tunay nyo ngang aalagaan, tunay nyo ngang kakitaan ng panibagong kasipagan sa harapan ng dakilang Panginoon upang ito ay maging sandata ninyo sa pagpapatibay ng inyong mga pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon na patuloy na hinahanap ang kanyang salita, patuloy na hinahanap ang kanyang karunungan. Narito kayong tindig-tindig ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Nakikita ba ninyo ang kahalagahan ng isang pag-aaral? Na sa inyong pagparito ay patuloy kayong mga mananatili sa mangmusmos. Na sa inyong pagparito, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ninyo nangatitignan pa ang bahagi ng buhay na ito. Pagkus tapat kayo na naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Tapat ninyong hahanapin ang bawat kanyang kautusan, ang bawat kanyang mga gawa. Tapat ninyong susundin sa harapan ng dakilang Panginoon, sa kaibuturan ng inyong mga puso, ang bahagi bilang isang halimbawa, ang dakilang Panginoon na sa inyo'y tinuturuan. Kalimutan nga ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito. Kalimutan ninyo ang bahagi na inyong pinapakita sa bawat isa sa inyo. Pagkus inyong maalala ang inyong mga espiritu. Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, narito ibinabahagi ninyo at iniaalay ninyo ang inyong mga sarili. Ito nga ba ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Na sa inyong pagparito, narito kayo, ibinibigay ninyo ang inyong mga pagkatao. Narito ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban bilang kanyang mga sisidlan. Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili? Mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng kaitaasan ay tunay na naghahanap sa bawat isa sa inyo ng karapat-dapat.
tunay na naghahanap ang kaitaasan upang ang bawat isa sa inyo ay tunay na maging handog na buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito nga kayo mga iniibig ng mga kapatid, kakitaan ng katatagan sa inyong mga buhay. Dito nga ninyo makita ang inyong mga sarili bilang isang tagapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito nyo nga makita ang inyong mga sarili bilang naghahandog, bilang ang bahagi ng kaitaasan ay tunay na mapuno sa inyong mga pagkatao. Hindi lamang sa bawat inyong mga salita, hindi lamang sa bawat inyong mga gawa. Bagkus makita ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo'y gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong katapatan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, kanino nyo nga ba inaalay ang mga sandaling ito ng inyong mga buhay? Kanino nga ba kayo naglilingkod upang sa inyong pagparito, tunay nga ninyong makita ang inyong bahaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan ng mga panahon, nasa inyo'y pinagkatiwala, sa pamamagitan ng mga bagay nasa inyo'y pinagkatiwala, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang salita ay mabubuhay sa inyong mga pagkatao. Ang salita ay tunay nyo ngang magagamit sa pang-araw-araw ninyong mga buhay. At higit na lalo, ang salita ng dakilang Panginoon ay hindi lamang lalabas sa inyong mga tenga, bagkus ito ang inyong gagamitin upang ang bawat isa sa inyo ay tunay na maging matatag na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, ibigay nga ninyo ang inyong mga sarili. Ibigay nga ninyo ng mayroong katapatan ang inyong mga pagkatao. Ibigay nga ninyo na walang pag-aalinlangan ang inyong mga sarili. Bagkus sa inyong pagparito, hindi na nga kayo tatawagin pang mga mangmang. Bagkus ang bawat isa sa inyo ay tatawagin mga sundalo ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Ang mga kabataan nga ay kinatutuwaan ng mga magulang. Lalo na kung ang mga ito ay nagsusumikap, gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kung papaano ang ama ay naghandog ng kanyang kabutihan at aral. Ganon din ang mga magulang sa laman na binigyan ng pagkakataon ng kanilang mga supling ay magabayan patungo sa salita ng dakilang Panginoon. Hindi nga bagang pagbibigay ng pag-ibig ng Diyos ang nagsasalamin kung papaano ang isang ako ay makagawa ng kabutihan sa kalupaang ito. Ng inyong mga kalakasan bilang mga kabataang nakakaalam ng kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang tungtungan ng isang ako upang maging kaigay-gaya ang inyong pamumuhay bilang kamanggagawa at mag-aaral ng dakilang Panginoon sa kanyang paturuan. Na kung papaano ang piging ay inihanda
upang pagsalusaluhan ng lahat. Ganon din kayo, aking mga iniibig. Ang bahagi ninyo ang siyang hinihintay ng Diyos na kanyang makapiling, sapagkat ang kalakasang mayroon kayo ay kabahagi ng dakilang Diyos sa kanyang layunin sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Ngayong narinig ninyo, aking mga iniibig, ang bawat salita na patungkol sa paggawa sa harapan ng dakilang Ama. Na ito ay hindi lamang nagsisimula at nagtatapos sa mga magulang, kundi't mahalaga na ang bawat isa ay maging kaparaanan upang ang mga supling na yaon ay makapagpatuloy sa nasimulan. At ang bahagi ng salita ng Diyos na ipinapakita kung papaanong ito'y lumalabas sa inyong mga bibig, ay ganun din nga kayo sa inyong mga paggawa. Kaya't ang pananampalataya at ang pag-asa, kung papaano ito'y binahagi sa inyo na kayo magsipanatili sa pag-aaral sa dakilang Panginoon. Ito rin ang maging tungtungan ninyo, aking mga inibig na mga magulang, upang ang mga musmos na yaon ay kakitaan din ng pagsusumikap sa harapan ng dakilang Diyos. Sapagkat balang araw, anumang bahagi na kamangmangan mayroon ng bawat isa sa pamamagitan ng paglalahad ng pag-ibig ng Diyos, ang usbong na yaon ay magiging magulang din. Hindi man sa laman, ngunit sa Espiritu, sapagkat ito ang nakatadhana, ito ang naisin ng kalangitan, ito ang patuloy na ipinapaalala sa bawat isa sa inyo sa mga henerasyon pang darating, na kung sino man ang tinawagan ay magsumikap ibahagi ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Na kayo ang magpapatuloy at magpapatuloy ng kanyang kabutihan. Ng pagpapalaganap na ebanghelyo ng dakilang Panginoon, kayo ang naging tungtungan at kaparaanan sa lahat, hindi lamang sa apat na sulok ng lungguyan o ng inyong mga tahanan, kung hindi sa pamamagitan ng inyong paggawa, ang Panginoon ang siyang mauna sa inyong mga kalagayan. Katulad ng inyong pag-aaral sa mapalad na umagang ito, na kung saan ang kamusmusan ay bahagi ng isang pagkatao, na kung saan ang lahat ay ginagawa ayon sa kagustuhan ng laman. Ngunit darating ang panahon na kayo'y makakarinig ng salita ng Diyos. At ang salitang ito'y magbibigay ng pagtitimbang-timbang sa inyong mga sarili, sa inyong mga nakagawian, at kung ano ang kinakailangang alisin, at kung ano ang kinakailangang ipagpatuloy, at kung ano ang kinakailangang paghandaan ng isang mananampalataya. Ngunit ang lahat ng ito, aking mga iniibig, sa pamamagitan ng pag-ibig na itinanim ng dakilang Panginoon. Pag-ibig na makalangit
at hindi ang pag-ibig na kinilala ng isang tao sa kanyang pamumuhay sa sanglibutang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng tao ay makasarili, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay bumubuhay sa mga patay. Ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay pag-asa, ang kanyang pag-ibig ang siyang nagpapatibay ng isang pananampalataya. Ito ang hahanapin at ito ang gagalawan ng bawat isa sa inyo. Sa pagiging magulang, sa pagiging nakakatanda, sa pagiging musmos, at sa pagiging isang taong namulat sa pag-ibig ng Panginoon. Naway ito ang magpanagana at magpaliyab sa mga damdaming mayroon kayo, aking mga iniibig, damdamin na kinakailangang maging bahagi ninyo upang lalong lumakas ang inyong paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Na hindi lamang sa salita, kung hindi sa lahat ng halimbawang ipinakita ng isang maestro kasama ng kanyang mga alagad sa kanilang pamumuhay sa sanglibutang ito na hanggang sa ngayon ay nagtuturo sa inyo. Ito ang magpapabangon sa inyo, sa inyong mga higaan, na ang kasabikan ay hindi sa sanglibutan. Kung hindi ang kasabikan ng inyong mga espiritu ay kayo'y pumarito, magsipag-aral at makinig, at kayo'y lalabas. Dala-dala ang kaluwalhatian ng Diyos upang makabahagi din kayo sa inyong kapaligiran ng kanyang salita'y buhay na ebanghelyong kakitaan sa inyong paggawa, sa inyong salita at sa inyong pag-iisip, at ang dakilang Panginoon ay isa sa inyo ngayon at magpakailan paman. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyong mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Moises. Paalam.